Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayan napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi umano'y sinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng 12 witness sa kaso ng missing sabongeros. Ayon sa abogado ng isa sa mga akusadong pulis, tanging ang affidavit lamang na mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan ang hawak ng DOJ na siyang pinagbabasehan sa investigasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Napaka-crucial po ito dahil paano kayo magdedetermine ng DOJ ng reasonable certainty of conviction at prima facie evidence kung kulang yung mga binabasa nila or yung mga nakasubmit sa kanila, kulang affidavit lang ng mga Patidongan. So kulang yon. So kasi one-sided yan, sigurado fabricated yan. Hindi kumpleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice kaugnay sa nawawalang sabongero. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis, tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang hawak umano ng DOJ. Giit ng abogado, hindi isinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng 12 witnesses sa kaso. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? So ang aming request sa CIDG ay dalhin doon. Ang bagong pamunuan ng CIDG, inaming may natanggap na mga affidavits noong nakaraang buwan mula sa 12 witnesses, subalit hindi aniya ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Ibig sabihin, hindi investigador ng CIDG ang nagtanong sa witnesses para mabuo ang affidavit kundi ready-made na ito na ibinigay sa kanila. We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, ni-evaluate nga ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yon. So hindi na muna isinabmit sa DOJ yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DOJ na kahit pa nagsumite ng mga affidavit ang CIDG sa kanila, wala naman itong masyadong malaking timbang dahil ito ay galing sa panig ng mga dumidepensa sa kaso. Samantala, nilinaw din ni Attorney Vitriolo na hindi nagmamay-ari ng palaisdaan sa Lawa ng Taal ang kanyang kliyente na si Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, taliwas sa mga naunang naging pahayag ni alias Totoy. Doon sa palaisdaan, meron po kaming certification ng 2 LGU, yung Laurel at Talisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Don Patidongan na doon nangyari yung pagkawala ng mga sabongero ay nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang certificate from May to November. Nasa schooling po yung aking client sa confined sa Camp Vicente Lim, sa National Forensic Training Institute. Nandun po siya, nag-graduate po siya doon, meron po siyang attendance sheet, pirmado po lahat, authenticated po lahat. Si Police Senior Master Sergeant Encarnacion ay kasama sa isinailalim sa preventive suspension ng National Police Commission matapos na sampahan ng kasong administratibo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay ng National Bureau of Investigation Region 11
ang isang umano'y Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa isang subdivision sa Davao City. Nagresulta ito sa pagkakahuli ng 8 Chinese nationals. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Last Monday, I personally received an information sa isang residence doon sa isang subdivision na yan that there is a lot of Chinese nationals coming to and fro with that subdivision. 3 hours in the evening, mostly daw ito mga lasing, nagsisigawan, and minsan naman may nag-aaway. So they caused alarm and attention to the residents. So they reported to me last Monday. Arestado ang 8 Chinese nationals sa isinagawang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 laban sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Hub sa Davao City. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang residente mula sa nasabing subdivision tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa isang bahay. I immediately instructed my agents to conduct verification and surveillance. 3 days itong surveillance namin na ginawa. And we confirm na they're doing an illegal online operation or POGO. So kahapon, with the help of the Homeowners Association with that exclusive subdivision, voluntarily pinapasok kami doon sa bahay. And yun nga, tumambad sa amin itong mga computers and mga Chinese nationals. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga computer at cellphone na siyang ginagamit umano sa online gambling. But ang dilema dito, isang problem dito, all of these computers and itong mga laptops, itong mga cellphones are Chinese characters. Medyo ito yung isang mahirap, no? Kasi ina-interpret pa namin into English. Ayon sa NBI 11, napansin nila ang pattern ng paghahati-hati ng mga suspect sa maliliit na grupo at pag-operate sa mga residential area para hindi agad matunton at mahuli. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng NBI ang mga nahuling Chinese nationals na maaaring ma-deport. Nag-apply na rin ang ahensya ng cyber warrant para masuri na ang mga nakumpiskang gamit. Matapos ang nasabing operasyon, may tinitingnan na isa pang POGO Hub sa Davao City, kaya patuloy ang isinasagawang surveillance ng NBI Region 11 upang makasiguro at maikasa ang panibagong operasyon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi na ipasasara ang lahat ng illegal na online gambling sites sa bansa. Nangako rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT na patuloy na babantayan ang operasyon ng mga ito. Ayon sa Malacanang, pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stakeholders ukol sa ipinapanawagang total ban sa online gambling. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Umabot na sa 8,901 na illegal gambling sites ay na-take down na ng Department of Information and Communications, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Telecommunications Commission mula September 2022 hanggang July 2025. Mula ito sa 11,985 illegal gambling sites na ipinasa sa DICT. Ayon kay Secretary Henry Aguda, patuloy ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga sa mga illegal na gambling site. Ang hakbang na ito ng DICT at katuwang ang mga ahensya ay sa gitna ng pagsusulong ng ilang mambabatas na tuluyan ng ipagbawal ang online gambling dahil sa pagkakalulong ng maraming Pilipino na sumisira na sa buhay ng kanilang pamilya. Ayon naman sa Malacanang, pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stakeholders ukol sa kanilang posisyon sa pinapanawagan na total ban sa online gambling. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo diyan. Sa kanyang opinyon, dapat aralin at hindi dapat padalos-dalos ng kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned parties patungkol dito. Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Yusek Claire Castro, naniniwala ang Pangulo na dapat unang solusyonan ang gambling addiction sa bansa. At ang sabi nga niya, hindi naman yung paglalaro o yung sugal mismo or online gaming ang nagiging problema, kung hindi yung pagiging addicted to gambling. At yun dapat ang umpisahan na masolusyonan. Kabilang si Senator Juan Miguel Zubiri sa mga senador na naghain ng panukalang total ban sa online gambling.
Tinawag niya ang pagkakalulong ng marami sa online gambling bilang isang lumalalang silent epidemic lalo na sa mga kabataan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy na ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre. Katunayan, formal nang magsisimula bukas ang election period. Sasailalim na rin sa pagsasanay ang mga posibleng ipalit sa mga Board of Election Inspectors sakaling umurong ang mga guro na magsisilbi sa halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung regular pa rin na ginagawa natin tulad ng paglalagay ng iba't ibang checkpoints sa iba't ibang mga important points dyan sa buong Bangsamoro region. 1,000 Philippine Coast Guard o PCG personnel ang sasanayin ng Commission on Elections para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sila ang magiging Substitute Board of Election Inspectors o BEIs sakaling may mga guro na aatras sa tungkulin sa araw ng halalan, habang ang mga pulis at militar tututok sa seguridad sa lugar. Hindi na po Philippine National Police para makapag-focus ang PNP sa kanilang trabaho sa pagmamatsyag at papaprotekta ng katahimikan ng lugar. So yung pong Philippine Coast Guard ang gagamitin namin na pampalit, panghalili sa ating mga electoral board members na mga guro kung sakaling hindi sila makakapaglingkod sa araw na eleksyon. Sa ngayon, wala pang nakikitang dahilan ang COMELEC para magdagdag ng tropa ng pamahalaan sa lugar. Bukas magsisimula ang election period sa BARM hanggang October 28. Kasabay nito ang pag-iral ng gun ban. Maglalagay ang COMELEC ng checkpoints sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa pangunguna ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Maaari po na magkaroon ng konti lang na istorbo dahil sa siyempre nasa checkpoint at ipapatupad na po kasi namin beginning tomorrow, beginning mamayang gabi, alas 12:01 ng gabi, ang gun ban at mga iba pang prohibition na kaakibat po ng election period. Mula August 28 hanggang October 11 naman nakatakda ang panahon ng pangangampanya. Muli ring nilinaw ng komisyon na tuloy ang halalan sa Bangsamoro kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin na-distribute ang 7 seats galing sa Sulu. Marami ang umaasa na makakamit ang inaasam na kapayapaan sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagdaraos ng halalan. Bahagi ito ng peace process na nilagdaan ng pamahalaan at Bangsamoro government. Una nang nagpasalamat ang Moro Islamic Liberation Front o MILF kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad sa kanyang pangako na ituloy ang halalan sa Parlamento ng Bangsamoro sa Oktubre sa gitna ng mga panawagan para sa pagpapaliban nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng ilang mataas sa opisyal ng Kamara ang pagkakaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa mga umano'y kontratistang mambabatas. Sa gitna ito ng mga aligasyong sangkot ng ilang mambabatas sa mga umano'y questionable infrastructure projects ng pamahalaan, kabilang na ang flood control projects. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos. Live. Rosalie, sino-sino ang nagpahayag ng suporta sa pagkakaroon ng independent body na mag-iimbestiga kaugnay na issue? Monica, sang-ayon si House Senior Deputy Speaker Quezon Representative J.J. Suarez sa pagkakaroon ng third or independent body na magsasagawa ng investigasyon sa mga akusasyon na merong mga mambabatas umanong kontratista sa mga infrastructure kabilang na ang flood control projects ng pamahalaan. Yan ang sagot ng ranking official ng Kamara nang matanong kaugnay ng issue kanina. I think we need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-imbestiga. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, hindi rin sang-ayong imbestigahan ng Kamara ang sarili nito kaugnay ng issue. Why would the body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day.
Kabilang si Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress, sa napaulat na naging incorporator ng SunWest Incorporated. Isa ang kumpanya sa 15 construction companies na nakasecure ng kontrata sa flood control projects ng pamahalaan ayon mismo sa ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago pa ito, naiulat na nag-divest si Congressman Ko sa kumpanya. Si Senate President Francis Cheese Escudero naman inaming kaibigan at campaign donor niya ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isa rin sa mga kontratista sa proyekto laban sa baha ng pamahalaan. Gayunman, tinawag ng Senate President na demolition job laban sa kanya ang pag-uugnay sa kanya sa kumpanya at paglalagay ng mali siya sa koneksyon niya rito. Itinanggi naman ni Congressman Suarez ang aligasyong sa Kamara galing ang paninira laban kay Senate President Escudero. Samantala, nagsagawa ulit ng briefing ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa House Committee on Public Accounts. Kaugnay ito ng infrastructure kabilang na ang flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay House Panel Chair, Ako Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon, bago magkaroon ng legislative inquiry sa mga anomalya sa proyekto, kinakailangang aprubahan ito sa plenaryo ng Kamara at isasagawa ang pagdinig ng 3 House committees. But the inquiry on anomalous infrastructure and flood control projects will proceed as a tri-committee under the leadership of the Committees on Public Accounts, Public Works, in good government. If in the course of the inquiry, high-level government officials, including legislators, are named as involved in anomalous projects and contracts, then so be it. They will be afforded the rights to respond and to confront their accusers. All testimony and documents will be subjected to strict congressional scrutiny. Monica, hanggang sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ng briefing ang House Committee on Public Accounts sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng mga suliranin sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yun nga lang, hindi present sa pagdinig si DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa isang event sa Iloilo kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, briefing pa lang itong isinasagawa ng House Committee on Public Accounts at wala pang legislative inquiry kaugnay ng mga sinasabing irregularidad at anomalya sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Na-turn over na ng Marcos administration sa House of Representatives ang 2026 National Expenditure Program na nakakahalaga ng 3.793 trillion pesos. Target namang simulan ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo sa Lunes, August 18. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Deliberations kick off na po on August 18 because before we were looking at a later date, but now that we have the NEP with us, we would like to start the deliberations as quickly as possible. Nasa House of Representatives na ang 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay House Committee on Appropriations at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na amyendahan ng legislative calendar at pinalawig ang sesyon hanggang October 10, 2025. Sa pamamagitan ng pinahabang sesyon, magkakaroon ng sapat na oras sa pagrepaso at maipasa sa oras ng Kamara ang panukalang pambansang pondo bago ang session adjournment sa October 11. Sa darating na Lunes, August 18, sisimulan na ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang budget. We will do our best to finish the budget as soon as possible. Nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos ang 2026 National Expenditure Program na rerepasuhin ng Kamara at magiging batayan ng 2026 General Appropriations Bill. Katumbas ito ng 22% ng Gross Domestic Product o GDP. 7.4% ding mas mataas ito sa 2025 National Budget. May pinakamataas na halaga ng panukalang pondo para sa 2026 ang sektor ng edukasyon na may 928.5 billion pesos. Sinundan nito ng Public Works na may 881.3 billion pesos, Health Sector na may 320.5 billion pesos, Defense na may 299.3 billion pesos, at Interior and Local Government na may 287.5 billion pesos. Sumunod ang Agriculture, Social Welfare, Transportation, Judiciary at Labor and Deployment.
Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, magpapatupad ng reforma ang Kamara sa isasagawang pagrepaso, deliberasyon at pagpasa ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kabilang na ang pagtatanggal ng small committee na nagko-consolidate ng individual amendments ng mga kongresista. Bubuksan din sa publiko at media ang Bicameral Conference Committee proceedings. I-open din sa civil organizations at private sector ang budget deliberations. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakaalam. Ang pambansang budget ay hindi pag-aari ng mga politiko. Ito ay pera ng bawat Pilipino nagbabayad ng buwis. Samantala sa pahayag ng DBM, zero ang alokasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development para sa 2026. Isang programa ang AKAP na layong tulungan ang below minimum wage earners. Ayon kay Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, may pondo pa ang AKAP sa 2025 budget. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Naging kontrobersyal at kinondena ang AKAP sa ilalim ng 2025 budget dahil sa mga aligasyong ginamit ito sa pamumulitika bago ang 2025 midterm elections. Nasa 26.7 billion pesos ang alokasyon para sa AKAP sa 2025 budget ng DSWD. Sa issue naman ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs, bumaba ang alokasyon dito kung ikukumpara sa 2025 General Appropriations Act. Ayon sa Budget Chief, 10.77 billion pesos ang halaga ng CIFs na 11.18% na mas mababa. May pinakamataas pa rin confidential at intelligence funds allocation ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. For 2026 National Expenditure Program, ang total po ng Confi and Intel is 10.77 billion pesos. Pinakamataas po is Office of the President with 4.5 billion pesos po. Next is the Department of National Defense with 1.9 billion pesos. At gaya ngayong taon, wala pa rin confidential funds allocation sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa 2026. Isa ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbitahan ng Senado ang mga civil society organizations at budget experts sa pagdinig para sa panukalang 2026 national budget. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian kasabay ng pagtanggap ng Senado ng kopya ng panukalang pondo. Tiniyak din ng Senate Committee on Finance Chairperson na hindi nito papayagang maisingit ng ilang programa sa Bicameral Conference Committee report. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Start na yung budget process. Ito yung National Expenditure Program, tsaka yung budget of expenditure and source of financing. Ito yung magti-trigger ng budget process. Maaari nang ma-download ng publiko ang kopya ng National Expenditure Program o NEP para sa 6.7 trillion pesos proposed 2026 national budget ng Palasyo. Ito ang kinumpirma ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, na mangunguna sa pagrerepaso ng naturang panukala. Kasunod ito ng ceremonial turnover ng NEP sa Senado mula sa Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay Senador Gatchalian, mahalaga ang pagkakaroon ng akses ng publiko sa panukalang pondo para sa bagong hakbang na kanilang gagawin sa budget process. Mag-introduce ako ng isang bagong process, which is magpapundak kami ng hearing to invite civil society organizations, NGOs, budget experts to a hearing. And this will allow them to give us their feedbacks, their opinion, their analysis on the budget. Kasi if you notice, in the past, puro senators and the agencies. Hindi na i-invite yung mga CSOs, NGOs, budget experts. Walang resource persons.
Paliwanag pa ni Senator Win Gatchalian, ngayong uploaded na ang NEP ay maaari nang makita ng publiko ang panukalang pondo at magkomento rito. Gaya na lang anya kung makita nilang masyado pa ring malaki ang pondo para sa flood control projects sa kanilang lugar, ngunit hindi naman maayos ang proyekto. Dagdag pa ng mambabatas, nakadetalye ang lahat ng budget items sa NEP hanggang sa mga distrito sa buong bansa. Kaugnay nito, bukas anya ang Senado kung may panukalang amyenda sa proposed budget ang mga iimbitahan nilang organisasyon at eksperto. Kung meron silang mga proposed amendments, pwede rin silang mag-propose. Of course, dadaan sa committee yun, hindi diretso sa agencies. Pwede silang mag-suggest na, for example, o dagdagan natin ang budget sa bike lane, o dagdagan natin ang budget sa pedestrian walkways o sa sidewalks. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na irerespeto ng Senado ang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang na ang mga proyektong nais nitong ipatupad. Ngunit mayroon rin anyang mga pagkakataon na hindi epektibo ang mga proyekto ng mga ahensya o di kaya ay hindi nagagastos ang pondo. Dito anya pumapasok ang trabaho ng mga mambabatas na siyang hihimay ng budget at mga proyekto ng mga ahensya. Gayun din ang paghaharang ng biglaang pagdaragdag ng mga pondo sa Bicameral Conference Committee report, kabilang na ang para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Basta as a principle, regardless kahit anong budget yan, whether Chacha, People's Initiative, AKAP, as long as walang detailed plan at it wasn't a proposed plan from the executive, di natin pwedeng payagan na bigla nilang siya mapapasok sa BICAM. Sa September 1, nakatakdang isagawa ang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa inisyal na pagtalakay at pagrerepaso ng proposed 2026 budget. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jackie Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, nakatakdang magsagawa ng online call sa Miyerkules ang mga European leader at si Ukraine President Volodymyr Zelensky kasama si US President Donald Trump. Layunin ng pagpupulong na manawagan kay Trump na huwag gumawa ng desisyon kung saan maaagrabyado ang Ukraine. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. On Friday morning, President Trump will travel across the country to Anchorage, Alaska for a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin. The brutal war between Russia and Ukraine broke out under Joe Biden's incompetent leadership, but President Trump is determined to try and end this war and stop the killing. As the president has said over and over again, his strong preference will always be for peace and partnership whenever those outcomes can possibly be achieved. All set na ang nakatakdang pulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Alaska sa Biyernes, kaugnay ng panawagang tigil putukan sa Ukraine. Subalit bago ito ay magsasagawa muna ng online call si Trump bukas kasama si Ukraine President Volodymyr Zelensky at ilang leader ng Europa. Nais na mga ito na ipaalala kay Trump na walang desisyon ang dapat gawin ng hindi kasama ang Ukraine. Nauna nang sinabi ni Trump na posible ang swapping of territories dahil isa sa hiling ni Putin ang pagsuko ng bahagi ng Ukraine. Gayunman, susubukan ng US President na bawiin ang ilan sa mga lugar sa teritoryo ng Ukraine na kontrolado na ng Russia. There'll be some swapping, there'll be some changes in land, and the word that they will use is, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. We're going to try and get some of that territory back for Ukraine. Sinabi ng White House na ang pagpupulong ay maituturing lang na listening exercise at paraan para malaman kung ano ang mas mabuting hakbang para sa ceasefire. I think this is a listening exercise for the president. Look, only one party that's involved in this war is going to be present. And so this is for the president to go and to get, again, a more firm and better understanding of how we can hopefully bring this war to an end.
Ilang ulit na ring nabanggit ng US President na bukas siya sa trilateral meeting kasama si Putin at Zelensky para tuluyang wakasan ang mahabang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na detalye kung ano ang mga posibleng hilingin ni Putin sa summit kasama si Trump. Gayunpaman, nangangamba ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa na maaaring sang-ayunan ni Trump ang ilan sa mga ito. Si German Chancellor Friedrich Merz ang nanguna sa pagtawag para sa pulong sa Miyerkules. Bibiyahe si Zelensky patungong Berlin para sumali sa video call kasama si Merz at si UK Prime Minister Keir Starmer bago ang kanyang pakikipag-usap kay Trump. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkausap sa telepono sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un ilang araw bago ang nakatakdang summit ni Putin at US President Donald Trump sa Alaska. Nagkasundo si Putin at Kim na higit pang palalakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Kasabay nito ang patuloy na suporta ng North Korea sa Russia sa gyera nito sa Ukraine at sa pamamagitan ng pagpapadala ng libo-libong sundalo at armas sa rehiyon ng Kursk. Ayon sa Kremlin, ibinahagi ni Putin kay Kim ang ilang detalye kaugnay ng nalalapit na pag-uusap nila ni Trump na inaasahang si sentro sa pagwawakas ng higit 3 taong gyera sa Ukraine. Nakikita ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng positibong epekto ang anumang kasunduan sa pagitan ng US at Russia sa muling pagbubukas ng dialogue. Pati na rin sa ugnayan ng North at South Korea. Tatlo na ang naitatalang patay dahil sa matinding heatwave na nagpapalala ng mga wildfires sa timog na bahagi ng Europa dahil dito napilitan na lumikas ang libo-libong residente na apektado ng sunog. Nasa red alert ang ilang bahagi ng Italy, France, Spain, Portugal at Balkans dahil sa temperatura na lampas 40 degrees dahil sa ilang lugar ay umabot pa sa 44 degrees Celsius. Sa Spain, malalakas na hangin at matinding init ang nagpasiklab ng sunog sa Castile at Leon at Andalusia. Halos 1,000 sundalo na ang idineploy upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Sa Greece, higit 150 wildfire ang patuloy na inaapula ng mahigit 5,000 bumbero at dose-dose ng aircraft, habang mass evacuation na rin ang sinasagawa sa mga isla at baybayin. Ayon sa mga siyentipiko, mas mahaba at mas matindi na ang wildfire season sa Mediterranean dahil na rin sa epekto ng global warming. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Wala ang Pilipinong dinala sa ibang bansa kaugnay ng isinasagawang Immigration and Customs Enforcement o ICE ng Estados Unidos. Ayon sa Department of Foreign Affairs, lahat ng 28 Filipino nationals na nahuli at pinapadeport ng ICE ay pinababalik sa Pilipinas. Sa ngayon, meron pang 69 na mga Pilipino ang nasa kustodiya ng ICE. Tiniyak naman ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na mayroong internal arrangement ang Pilipinas at US para abisuhan ng bansa na mayroong Pilipinong naharap sa kaso o kinakailangang ipa-deport. Ipinapadala ng ICE ang mga migranteng nahuli sa US sa mga third country gaya ng El Salvador kung saan walang koneksyon ang mga dinideport. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa barikada sa Butuan City. Agad na tumulong ang UNTV News and Rescue Team para asistihan ang biktima.
Ito ang balita ni Evelyn Sikat. Ngayong gabi, sir. Nonsan ni siya? Self-accident. Self-accident. Man siya nabangga. Nasa Marikina. Pauwi na ng bahay matapos maghatid ng kanyang biyanan ang motorcycle rider na ito nang bigla na lang siyang bumangga sa isang signage mag-aalas 10 ng gabi, August 11. Agad na tumugon ang UNTV News and Rescue Team sa tawag ng Operation Center kaugnay sa nangyaring aksidente sa Barangay Tagibo, Butuan City. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team ang rider na nakahiga sa gilid ng kalsada katabi ang kanyang motorsiklo. Sir, madungog ko nimo, sir. Isa ka ba na ni? Madungog ko nimo. Unsay imong gibati karon, sir? Sakit. Iniinda nito ang pananakit ng kanyang kaliwang balikat at meron ding galo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sir, kuan lang ko sa imong mata ha, pabuka lang ko. Buka sa imong baba, sir. Mabuka ni mo imong baba, sir. Iwapin mo mong baba, sir. Sige pa, sir. Pa-check sa dalong belt. Bagaman may malay ang rider, tila gulat pa ito at may kalituhan sa mga pangyayari. Agad na nagsagawa ang team ng initial na assessment, pagsusuri sa vital signs ng biktima at binigyan ng paunang lunas. Matapos lapatan ng first aid, ay agad na isinugod ang rider sa Butuan Medical Center. Evelyn Sikat, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay ang naging operasyon sa isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng tipak ng semento sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City kahapon. Ayon sa mga magulang ng biktima, positibo naman ang mga sinasabi sa kanila ng doktor matapos ang operasyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Naoperahan na po siya ngayong araw sa sa ulo. Maganda naman po maganda naman ang sinabi sa amin ng doktor. Hindi nawawalan ng pag-asa ang mga magulang ng isa sa 3 grade 7 students na nabagsakan ng tipak ng semento sa isang gusali sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City kahapon. Ibinahagi ng ama ng isa sa mga biktima na matagumpay na naoperahan sa ulo ang kanyang anak ngayong araw. Kinakailangan na lang nilang obserbahan ang kondisyon nito hanggang sa makarecover. Lahat positive po yung sinasabi ng doktor. Positive lang tayo, Kaya positive. sa Diyos pa rin talaga tayo Lumalaban po yung anak namin. Nakikipag-ugnayan na ang Homeowners Association ng gusali sa pamilya ng mga biktima. Ang pamahalaang lungsod ng Quezon City nauna nang sinabing magbibigay ng tulong sa mga bata at sa kanilang pamilya. Pinag-aaralan din ng Quezon City na sampahan ng reklamo ang sinumang may pananagutan sa insidente. Kahapon, kritikal ang lagay ng mga estudyante dahil sa pinsala na kanilang tinamo kaya agad silang isinugod sa ospital. Samantala, ayon naman sa mga magulang ng 2 pang estudyante, nasa kritikal na kondisyon pa rin ang kanilang mga anak at nakatakdang sumailalim sa operasyon. Inilarawan ng mga magulang ng 2 bata bilang mababait, inosente at may magandang hinaharap. Lagi nila itong nasa top ng kanilang mga klase. Ang makita nilang nahihirapan ang kanilang mga anak ay isang mabigat na dalahin. Hiling naman nila ang agarang investigasyon sa kaso upang mapanagot ang may sala. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasado na sa Senado ang resolusyon na nagbibigay ng access at partisipasyon sa publiko sa deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Batay sa Senate Concurrent Resolution No. 4, i-upload sa parehong website ng Senado at House of Representatives ang ilang dokumento kaugnay ng panukalang pondo. Kabilang dito ang General Appropriations Bill o GAB kapag naipasa na sa third reading ng Kamara at Senado. Gayun din ang Bicameral Conference Committee Report at Joint
explanation para sa disagreeing votes sa GAB, maging ang transcript ng BICAM meetings. Ilalatha rin sa publiko ang detalyadong matrix o listahan ng pangkumpara ng GAB, mga amenda nito na pasado sa third reading ng Senado at BICAM version. Maglalaan din ng isang platform sa mga naturang website para ipaabot sa publiko ang kanilang analysis, suwestyon at feedback sa national budget. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ngayong araw. Layunin nitong alamin ang sitwasyon sa lugar at matukoy kung nandoon pa ang mga barko ng China na nagbanggaan nitong Lunes. Pero isang fighter jet ng China ang sumalubong at bumuntot sa kanila. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. 2 araw matapos yung banggaan ng 2 barko ng China sa Bajo de Masinloc, susubukan ngayong alamin ng Philippine Coast Guard kung ano ang sitwasyon doon. Sakay nitong Cessna Caravan ng PCG, susubukan nilang hanapin kung nasaan ngayon ang lokasyon ng CCG 3104 na nagtamo ng malaking pinsala. Alas 7:30 ng umaga, lumipad ang eroplano ng PCG kasama ang ilang kawani ng media, kabilang na ang UNTV News and Rescue. Pasado alas 8 pa lang ng umaga, may radio challenge na ng China, pero para ito sa 2 barko ng Estados Unidos na nasa lugar. Ang DDG-76 Higgins at LCS-20 Cincinnati na nasa layong 102 nautical miles mula sa Zambales. Ayon sa US government, nagsasagawa ng freedom of navigation at overflight patrol ang mga barko. Sa layong 30 nautical miles bago marating ang Bajo de Masinloc, unti-unti nang namamataan ang mga barko ng China na nakakalat sa lugar. Dito na rin umpisang makatanggap ng radio challenge ang PCG aircraft mula sa People's Liberation Army Navy Vessel 553. Tuloy-tuloy na radio challenge ang natatanggap ng Cessna Caravan. Habang papasok sa mismong bahura ng Bajo de Masinloc itong Cessna Caravan, biglang lumitaw itong fighter jet ng China. Nasa halos 20 minuto rin kaming binuntutan nito. Kaya itong Cessna Caravan ay nagtiba na lang ng direksyon, baka maging mas agresibo pa yung fighter jet. Nasa 500 feet ang distansya ng fighter jet sa sinasakyan naming eroplano. Pero lumapit pa ito ng 200 feet nang lumipad ito sa itaas ng Cessna Caravan. They experience having been being intercepted by a Chinese fighter jet, J-15 fighter jet. Approximately, it came close as near as 500 feet. And for 20 minutes, it conducted dangerous maneuver with such distance and even above the aircraft of the Coast Guard aircraft. What makes it more dangerous is that gumagalaw kasi siya. Hindi siya fixed na maintaining such 500 feet distance. Sometimes it transfers to the left side of the aircraft, sometimes it goes above, sometimes it's on the right side of the aircraft, minsan nasa ilalim din. So I'm not sure about the distance, but the mere fact that the jet fighter is doing such drastic maneuvering without following a safe path, I think that made it more dangerous. Ito ang unang pagkakataon ngayong taon na jet fighter ang humarang sa eroplano ng PCG na nagsasagawa ng patrolya sa Scarborough Shoal. Nasa 4 na Chinese Coast Guard, 2 People's Liberation Army Navy vessel at 6 na Chinese Maritime Militia vessel ang namonitor. Pero wala na ang Chinese Coast Guard Vessel 3104 sa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Gayon din ang nakabangga dito na PLA Navy Destroyer 164. Wala ring impormasyon sa ngayon ng PCG kung nasaan na ang 2 barko. Well, I do not have enough information to speculate the whereabouts of the China Coast Guard that was damaged last Monday. But
the reason why we conducted an MDA flight is actually to confirm whether it is no longer there or it was already towed somewhere else. But as to the destination of the China Coast Guard, I don't have any information. Lumubay lamang ang fighter jet nang makitang palayo na ang PCG aircraft sa Bajo de Masinloc. Sabi ng Philippine Coast Guard, binuntutan ng PLA Navy 568 ang 2 US warship na dumaan sa lugar. Sa isang pahayagan na kontrolado ng China, sinabi nito na itinaboy nila ang 2 barko ng US sa lugar na pumasok umano sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Wangyang daw na hindi nagpaalam umano sa kanila. Sabi naman ng PCG kaninang 1:30 ng tanghali, patuloy na namomonitor ng BRP Teresa Magbanwa ang 2 US vessel. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinagi na Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga ulat na may bumagsak na eroplano sa Rojas, Palawan. Sa inilabas sa pahayag ng CAAP, sinabi nito na lahat ng flights na nag-ooperate sa Palawan at kalapit na lugar ay fully accounted for at walang na-report o naiabisong insidente. Nakipag-unayan na rin ito sa mga Air Traffic Control Unit, airline operators at lokal na otoridad at na-verify na walang sasakyang panghimpapawid ang nawawala o nasasangkot sa anumang sakuna. Hinikayat ng CAAP ang publiko na mag-verify muna ng impormasyon at iwasan ng pagpapakalat ng mga maling balita. Inaasahang makukumpleto sa susunod na linggo ang nasa 300,000 na kakulangan ng beep cards na nagagamit sa mga estasyon ng tren upang maging mabilis ang pila sa mga train stations. Kahapon ay sinimulan nang i-deliver ang mga beep cards sa mga vending machines na nakalagay sa mga estasyon ng tren. Sa susunod na buwan ay ilulunsad na ng Department of Transportation ang beep card na automatic na may 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Samantala, posible namang isailalim na sa public-private partnership ang LRT Line 2 upang masolusyonan ang kulang na tren na umaandar sa naturang linya. Ito ang balita ni Benedict Samson. So Beep already started delivering yesterday. So they will complete the 300,000 by this week pala. So kumpleto na yon. So dapat by next week, wala na tayong shortage ng Beep cards. Wala ng Beep card shortage sa susunod na linggo. Ito ang tiniyak na Transportation Secretary Vince Tison patungkol sa issue ng kakulangan ng contactless smart cards na nabibili sa mga vending machine na nasa mga istasyon ng LRT at MRT. Sa tala ng ahensya, nasa 300,000 beep cards ang kulang. Pinakamarami rito ay sa LRT Line 1. Samantala, nagbabala naman ng kalihim laban sa mga nag-hoard ng beep cards. Bukod dito, nakipag-usap na rin sila sa mga online selling platform para alisin ang mga nagbebenta ng beep card online. Ngayon, ang isa pa namin gagawin, ang PNP Cybercrime magka-crackdown na sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, sa Facebook. Magka-crackdown na kami at ipapasara na namin yung mga, we will order Lazada, Shopee, we will order them to close down these sites that sell the cards, no, the beep cards. So all of those things we are going to do now, okay, to address this lingering and long-standing problem. Bukod dito, pinaghahandaan na rin ng AF Payments Incorporated, ang kumpanyang nangangasiwa sa beep cards, ang supply ng mga card para naman sa susunod na taon. So makikipag-usap po tayo sa mga public transport operator ng LRT1, LRT2 and MRT3, ilan ang kakailanganing beep card sa susunod na taon. So paghahandaan po natin ito. Sa susunod na buwan, inaasahan na ilulunsad na ang discounted beep cards para sa mga estudyante, senior citizen at person with disability. Ganito ang itsura ng beep card na may 50% discount na ilulunsad sa Setyembre. Para makabili nito, pumunta lamang sa mga ticketing booth sa lahat ng linya ng tren at magpakita lamang ng ID bilang katunayan na isang estudyante, PWD o senior citizen ang mag-a-avail nito. So, yon, very important for the students, ha? And it will be personalized. You will have your name here. Gagana to sa lahat. LRT1, LRT2, and MRT3. Kahit saan na to. And yun ang pinaka-importante. Automatic, nandito na yung 50% discount. Automatic na yon. Hindi na kailangan yung single journey ticket na lang palagi.
Pabor naman sa ganitong beep card ang mga estudyante na sina Jeka Vargas at Jamie Cruz. Kwento nila, nais nilang mag-avail nito dahil mas mapapabilis na sila sa pila gamit ang ilulunsad na discounted beep card. Para sa akin po, very convenient siya. Siyempre as a student, kapag for example late na, sobrang time consuming nung mag-fill up pa for the student discount. Na-experience ko na kasi siya one time and personally hindi ko na siya tinry ulit kasi na-late talaga ako ng sobra. Kaya kung malalaunch na siya by September, sobrang convenient niya talaga for a student. Lalo na po pag umaga, mahaba po yung pila. So mas convenient po kapag nasa beep card na po yung discount. Samantala, sa pag-iikot kanina ni Dizon sa LRT2 Antipolo Station, sinabi nito na sa susunod na taon ay may posibilidad na isailalim na sa public-private partnership ang naturang linya ng tren. Ayon kay Dizon, sa ngayon ay nasa 18 hanggang 20 tren na lang ang umaandar dito. Ayon naman sa LRT Line 2 Management, nasa 190,000 ang daily passenger dito. Ang solusyon dito talaga, bumili ng mga bagong tren. No? So, ang gagawin natin next year, magpapa-PPP na tayo for LRT2. So, mag-PPP na tayo, syempre, kontrolado pa rin ang presyo, hindi masyadong tataas ang presyo, pero kailangan private sector na ang magpapatakbo nito, pero kontrolado ang presyo. In fact, I think, for the first 2 to 3 years, hindi pa hanggat walang mga bagong trend, hindi tayo magtataas, pareho pa rin, pero kung magtataas man tayo, konting-konti lang. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Lumabas sa investigasyon ng Land Transportation Office o LTO na lasing ang driver ng SUV na nag-counterflow sa Skyway nitong weekend. Ayon sa Department of Transportation, papatawan na ng perpetual revocation of driver's license ang driver kaya hindi na ito makapagmamaneho habang buhay. Maharap din ito sa reklamong paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act at reckless driving. Binigyan diin naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na lubhang delikado ang ginawa nitong pagsalubong sa mga sasakyan. Nag-viral kamakailan ang video na ipinost mismo ng school principal ng Pisompongan Integrated School sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Dito ipinakita ang mga estudyante na pilit na tumatawid sa sapa upang makarating sa paaralan. Kanina, mismong ang mga opisyales ng Department of Social Welfare and Development ang nagtungo sa lugar upang mag-abot ng tulong. Ito ang balita ni Mia Alonzo. For the past 12 years, I know the situation of this barangay. Now, I took that video because not to go viral, not to go for attention, but I want to show if the press, if the Filipino people could see that video, I hope there's someone would act. That is why I took that video. 10 ilog na tawirin, 2 hanggang 3 oras na lakarin. Ito ang sitwasyon ng karamihan sa mga mag-aaral, hindi lamang dito sa Barangay Pisumpungan, Midsalip, Zamboanga del Sur, kundi maging sa iba pang barangay gaya ng Barangay Pili. Una nang nag-viral sa social media ang video ng mga bata na itnatawid sa pamamagitan ng bakho para maihatid sa paaralan na matagal nang suliranin ng mga residente sa lugar. Ibinahagi rin ng ilang mag-aaral ang kanilang hirap sa araw-araw para lang makapasok sa paaralan. Lisod kay ang dalan kay yandak-yandak pa mi sa mga dalan. Kay mga samad-samad pa mi ilig ka ng maligyas. Bahala gisod ang dalan mi eskwela gyapon para makabot ang pangandoy. Kaugnay nito sa pagbisita ng Department of Social Welfare and Development sa naturang lugar kasama ang media, 3 sapa naman ang tinawid para makarating sa eskwelahan. Ito'y para naman sa planong pagtatayo ng hanging bridge gaya ng mga naitayo ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS sa ibang mga lugar gaya ng Lower Timunan, Dumingag na kasalukuyang matagumpay na nadaraanan ng mga mag-aaral. Ito yung sapa na nag-viral noong bandang June dito sa may Barangay Pisumpungan, Midsalip sa Zamboanga del Sur kung saan mula nga doon ay tinatawid ito ng mga residente, partikular na ng mga estudyante para lamang makapasok sa kanilang mga paaralan. Ayon pa sa mga residente, nagkakaroon ng mas mataas na tubig itong sapa kapag pasok ng bagyo lalo na paglakas ng mga pag-ulan.
Patuloy naman ang panawagan ni Pisumpungan Integrated School Principal Gideon Gokong na matulungan sila. Daing nito na tanging mga guro lamang sa Pisumpungan Integrated School ang hindi kabilang sa hardship allowance sa kabila ng kanilang kalagayan. Actually, I have prepared a petitionnaire for the school, including additional construction of classrooms, major repair of dilapidated classrooms, inclusion of Pisumpungan Integrated School teachers for special hardship allowance. Kakaunti rin ang mga classrooms, kaya posibleng pagdaan ng panahon, hindi na kayanin ng eskwelahan ang pagtanggap pa ng mga estudyante. If those government will not help us, maybe 5 years from now or 3 years from now, we have to throw away children because we cannot cater anymore. We are overcrowded. Isa rin sa alalahanin nila ang mga out-of-school youth sa lugar dahil sa hindi aprobadong pagkakaroon ng grade 11 at grade 12 sa paaralan, kaya karamihan ng grade 10 ay naghihinto na ng pag-aaral pagkatapos makagraduate. Samantala, kaugnay naman ng pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, isa sa target ng proyekto ng ahensya ang paglalagay ng hanging bridge na proyekto ng Kalahi Seeds at classroom sa lugar. Then my promise is to personally hand-deliver their concerns on education kay Secretary Angara and to discuss with him. And I'll do that. Dagdag pa nito, layo nila na maabot ang mga pangunahing concern ng mga residente sa geographically isolated place, lalo na ang mga sitwasyon ng mga mag-aaral at guro. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ngayon ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na madaragdagan pa ang ilalaang budget sa ahensya para sa taong 2026. Ito ay para sa scholarship at training programs sa kanilang alok sa publiko na nagnanais matuto at makakuha ng trabaho. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa totoo lang, ang major pieces na nabawasan po sa request ng TESDA from the DBM had to do with the capital expenditure for our schools. Yun po ang hindi nabigay ng TESDA hindi nabigay ng DBM sa TESDA for 2026. Nabawasan ang inisyal na pondo na hinihiling ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa taong 2026. Ayon kay TESDA Secretary Francisco Benitez, ang nabawas na pondo ay para sana sa capital expenditures na nakalaan para sa mga kagamitan at pasilidad ng kanilang mga eskwelahan. Paliwanag ng kalihim, isa itong hamon para sa ahensya, ngunit sisikapin nilang mapagkasya kung magkano man ang pondong maibibigay sa kanila. Susubukan ho namin ulit yan. But the end point to that is really to ensure that our facilities in the public schools or in the public TechVoc schools are at par with the training that we actually are trying to conduct. Hindi naman inaalis ni Secretary Benitez ang posibilidad na maantala ang pag-upgrade ng technical vocational o TechVoc facilities, partikular na sa mga pampublikong paaralan dahil sa naging pagtapyas sa pondo. Actually, the net effect of that is, again, in terms of TESDA, magsuslow down lang muna yung rollout namin ng higher level competencies for TESDA schools, right? Pero tuloy-tuloy po yan for the private TVIs. Ngunit sa kabila nito, umaasa pa rin aniya ang TESDA na madadagdagan pa ang kanilang budget para sa susunod na taon. Right now, the net is at around 20, but the expectation is in the GA it will go up to at least 23 to 24. Hindi ko naman pwedeng sabihin na sapat. Kulang pa rin because as I said, the ambition is much wider, But we will make do with what we get given. Kasi naman kahit na maliliit na butal na pagdagdag, ang impact ho niyan ay malaki. At upang mapabuti pa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, nagtutulungan ngayon ang TESDA, Department of Education at Commission on Higher Education sa pag-streamline o pag-harmonize ng curriculum at polisiya sa sektor ng edukasyon sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo kaninang alas 4 ng hapon. Bunsod nito, inalis na ang babala ng bagyo sa Batanes. Subalit, makararanas pa rin ang mga pag-ulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa hanging habagat. Alamin natin ang kabuang magiging lagay ng panahon mula kay Benson Reha ng DOST Pag-asa. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4 ng hapon yung ating minomonitor po na si Typhoon Goryo with international name na Podul. At uli itong namataan 325 kilometers po hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Meron itong taglay na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugsunan na hanggang 230 kilometers per hour. At mabilis pa rin kumikilos west-northwest at 25 kilometers per hour. So sa ngayon po, wala nang direktang epekto itong si Bagyong Goryo sa alimampanig po ng ating bansa. Subalit andyan pa rin ang mga pag-ulan, dulot pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat. So sa ngayon po, base sa ating latest satellite animation, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa at lalawigan ng Quezon simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. So make sure po kung lalabas ng bahay ngayon, magdala po ng payong kung kinakailangan at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, simula ngayong hapon hanggang bukas is partly cloudy to cloudy skies at may tsansa din po ng mga saglitang ulan, mga usually 1 to 2 hours ang tinatagal at meron din mga thunderstorms. Kaya may magbaon din po ng payong kung kinakailangan. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong low pressure area or bagyo na mabubuo sa loob ng 3 araw at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin yung ating monitoring sa mga cloud clusters or kumpul ng ulap sa kaliwa at kanang bahagi ng ating bansa. Base naman po sa huling track nitong si Bagyong Goryo, inaasahan nga po na kikilos ito sa pagitan po ng mainland China and Taiwan ngayong gabi at bukas ng madaling araw ay nasa may mainland China na ito at kikilos pa rin po west-northwest hanggang sa tuluyang humina na from severe tropical storm down to low pressure area pagsapit po ng Friday. Nag-landfall po ito sa may southeastern Taiwan kaninang 1 p.m. at lumabas naman ang ating area of responsibility alas 4 ng hapon. At base na rin sa ating latest track po, no, yung malalakas na hangin itong kulay dilaw po na circle associated po sa malakas na hangin itong si Bagyong Goryo ay hindi na po dumadampi sa ating kalupaan. So wala na po tayong tropical cyclone wind signals sa lalawigan ng Batanes. Pero nandyan pa rin po ang aasahang mga pag-ulan. Sa mga susunod na oras, mataas pa rin ang tsansa na hihigit pa sa 50 mm po ang dami ng ulan sa lalawigan po ng Batanes. Mag-ingat po sa banta pa rin ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa ilog. At posible rin po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar knowing na nagkaroon ng malalakas na ulan sa nakalipas na 2 araw. Pero simula po bukas, mag-i-improve na yung weather conditions dito sa may extreme northern Luzon. At para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng Huwebes, August 14, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa may southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region pa rin, malaking bahagi ng Mimaropa at lalawigan ng Quezon dahil yan sa umiiral na southwest monsoon or hanging habagat. Minsan malalakas po yung mga pag-ulan umaga pa lamang, kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, may mga tsansa na ng mga pag-ulan over the rest of Calabarzon, Aurora, Cagayan Valley po, asahan sa umaga pa lamang may chance na ng mga pag-ulan. Most of the day magiging makulimlim ang panahon. Partly cloudy to cloudy skies naman over Metro Manila and the rest of Luzon. May chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. So make sure na meron pa rin daladalang payong dito sa Metro Manila. Mataas ang chance ng ulan bukas ng hapon, between 26 to 32 degrees naman ang temperatura, gayon din sa may Tuguegarao City, habang sa may Baguio naman from 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, bukas magiging maulan pa rin po dulot ng habagat at pinakamalalakas at madalas ang mga pag-ulan sa Palawan, Western Visayas and Negros Island Region. Mag-ingat din po sa banta ng baha at landslides at laging tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories and even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mula 25 to 31 degrees habang sa may Metro Cebu mula 26 to 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, malaking bahagi din po nito, umaga pa lamang ang magkakaroon na ng cloudy skies at sasamahan din po ng kalat-kalat na ulan. Kabilang na dyan ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region,
ganyan ang Northern Mindanao, hilagang bahagi ng Caraga Region, including Surigao del Norte, Dinagat Islands, and Agusal del Norte. Malaking bahagi pa ng Soxargen and Davao Occidental, mataas ang tsansa ng ulan within the next 24 hours. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Caraga and Davao Region, umaga, partly cloudy to cloudy skies, at pagsapit ng hapon hanggang gabi magkakaroon din po ng mga pag-ulan. So make sure din po na merong daladalang payong. Ang ating mga kababayan po sa may Zamboanga mula 26 hanggang 30 degrees ang temperatura, habang sa may Metro Davao naman mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon po, tinanggal na natin yung gale warning dito po sa baybayin ng Batanes, pero nananatili pa rin maalon dahil dun po lumampas itong si Bagyong Goryo malapit, no? Mula 2.5 to 3.7 meters, nasa halos isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon pa rin po ang mararanasan. Overnight po yan. So delikado pa rin ito for small sea vessels. Sa natitirang baybayin ng Luzon, kabilang po ang baybayin ng Manila Bay, nasa around more or less 1 metro ang taas ng mga pag-alon. Tumataas yan kapag may mga thunderstorms hanggang 2.5 metro. Habang sa may Visayas and Mindanao, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon sa susunod na 24 oras at tumataas lamang hanggang 1.5 meters sa malayong bahagi po ng Pangpang. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba na pag-aralan ng mga eksperto, na pag-alaman nila, mas mahal daw tayo ng mga aso natin kumpara sa pagkain? Naniniwala ba kayo doon? Oo, syempre. Ano sa... Kasi pag dumarating ka, excited sila. Kailan marunong silang kumilala eh. Pag alam nila yung, ngayon, magja-jogging kami, alam nila magja-jogging kami. Kasama siya, oo. Excited siya. Pag nakita niya yung bag, na siya, oo. Ano pangalan ng dog? Kali, si Kali. Nilagay ng scientist ang mga aso sa MRI. Pinasinghot ng pagkain, amoy ng ibang aso, at amoy ng amo. At guess what? Pinaka nagliwanag ang utak nila sa amoy ng kanilang amo. Yung parte ng utak nila na konektado sa love at sa happiness, mas nag-react sa amoy ng kanilang amo kaysa kahit anong pagkain. Ito lang ang patunay na hindi lang nila tayo kilala. Mahal nila tayo at tayo ang mundo nila. O ngayon alam nyo na, mas mahal kayo ng mga aso nyo kaysa sa pagkain. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ilaga ka bang aso, Monica? Meron. Yun. Totoo ba, naranasan mo ba yung sinasabi ni Mon? Hindi ko alam eh. Pag kunwaring tinatawag ko, tapos kumakain ng paborito niya, hindi ako pinapansin eh. So, hindi ko lang alam. Tama, dapat ganun din sana yung in-experiment, ano? Dapat yung paboritong pagkain ng aso, yung amoy nun, tsaka yung amoy ng amo nila para makita. Tsaka dapat hindi busog. Hindi busog, oo. Dapat controlled yung environment. Sige, ito na po ang ating komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Miyerkules. Sabi po ni Rambo, hinggil po sa usapin sa national budget, siyasating mabuti ang budget allocation sa lahat ng government agencies. Sabi naman ni Ricardo Canosa tungkol sa flood control projects, dapat sa private, paimbestigahan ang anomalya sa flood control para walang whitewash para patas, hindi moro-moro. May picture pa si Manong Ricardo Canosa. Improving, ha? Okay, salamat po. Shout out kina Jaime de la Piedra, Randy Cometa at Semionito Espada. Maging kay Francisco Saclay, Gerald Pardillo at Kenji Baharo. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Gawa, 10:34 hanggang 35 na nagsasabi, "At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.